So ayun mga pre, magandang araw po sa inyo lahat at, tayo po ay nagbabalik ngayon 'no at, magbibigay po tayo ng, panibagong reaksyon, part 2 po 'no, dito sa topic natin kahapon about dito sa pagkatulpo po ni Val Santos Matubang. Kasi siya po ay, ipinatulfo. Hindi po para sampahan ng kaso, pero ang purpose po nun para ma-take down na po yung I mean, i-private na po yung mga content nila laban kay, dito kay ano, kay Beyonce mga pre ano. Pero nagmatigas po itong si Bal Santos Matubang. Pagkatapos ng live ni Rapi Tulfo, tinthumbnail na naman niya po si Beyonce. Okay, which is, karapatan naman siguro ni Beyonce na magsalita na itigil na yung panggagamit sa kanya. Ngayon kung tatanungin niyo ako, "Ikaw Ballpoint man nanggamit ka rin naman." Siyempre pinagkakitaan natin yung issue. Okay. Pero wala akong, wala akong kinalaman sa kani-kanilang mga awayan. Tayo po ay nagbibigay lang ng reaction dito which is normal 'to. 'Di niyo ako puwedeng sabihan, "Wag kang mag-reaksyon, wala kang alam." Bobo kasi kayo. Kasi kayo ako marami akong alam, eh. Kahit 'di ko napapanood, marami akong alam. Kasi ginagamit ko 'to. Eto, utak, 'di ba? Utak yung ginagamit natin. Kasi kayo pang-EDSA lang kayo, eh. Diyan lang utak niyo. Yan lang yung kayang abutin ng utak niyo. Ako kahit 'di ko pinapanood 'yan, 'pag once na-research ko 'yan, basic lang sa'kin 'yan. Okey? Kasi ako marami akong puwedeng pagpalagay. Sa'kin nga maraming nagpapasa ng ebidensya, pero hindi ko nilalabas dito. Kasi gusto ko sarili kong opinyon, manggaling sa sarili kong opinyon. Gets niyo? Gano'n tayo kalakas. 'Di ba? Eh, hindi niyo puwedeng sabihin, "Wala ka sa kalingap, bla bla bla." Pukin ang ina mo, tadyakan kita diyan, eh. Walang puwedeng pumigil sa'kin 'pag ako nagreaksyon, okey? Kahit si Bal Santos Matubang pa 'yan, kahit sino pa 'yan, wala. Okey, gets niyo? Dahil ako, ang, masusunod dito. Pang-EDSA lang kayo, pang-kutong lupang love team lang kayo. Oh, alam niyo ng scripted, tuloy-tuloy pa kayong nanonood, mga uto-uto kayo. Yung iba sumusuka pa ng pera, 'di ba? Para lang daw sa love team, kinikilig ko na sila, "Ay kinikilig ako ng ganyan, ay kinikilig ako." Nirerespeto ko po yung EDSA, pero yung mga one-sided diyan na mga kunyari kinikilig, ta's sumusuka pa ng pera, o ano ngayon, 'di ba scripted? Sino yung may pakana? Si Bal Santos Matubang. Si Kalingap Rab, intensyon lang naman niya siguro is, alam mo 'yun, makatulong sa tao. Pero si Bal Santos Matubang iba na, eh. Ayaw ng tantanan, eh. Alam niyo na, si Kalingap Rab may respeto po kay, Beyonce, sa totoo lang. Kasi nung sinabi niya Beyonce na ayaw ko na po, sumunod naman po si Kalingap Rab sa gusto ng tao. Nirespeto po ni Kalingap Rab yung karapatan ni Beyonce. Yun dapat yung content creator, 'di ba? 'Pag sinabing ayaw na, wala na tayong magagawa. Oh. Pero si Bal Santos Matubang, isa po 'yan sa pag-uusapan natin dito ngayon dahil, nagmukha po siyang tanga dito sa Rapi Tulfo in Action na pahiya po. Mali-mali po yung sagot niya. Isa-isahin po natin 'yan ngayon. Okay? Siyempre bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, 'yan kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated ka sa mga uploads natin. So ito na mga pre 'no, panoorin po natin ang video ito. Ni Garrett, si Ma'am Viancy, Jane Batalero, and si Mr. Venerando Batalero ay nirereklamo po niya ang isang vlogger dahil po sa paninira nito sa kanyang pamilya sa social media at gusto na din daw po niyang kumalas sa mga content nito. Pero attorney, ayaw daw po siyang bitawan. Mag-ama po sila, attorney. Ayan, magandang hapon po, Ma'am Viancy and Sir. Sabi pa ng ibang kalingap dito, wala daw si senator, sayang. Oo. Pasalamat nga kayo, si Attorney Garrett yung nandiyan kasi pinapagana niya kung ano yung nasa batas natin. Kung si Rapi Tulfo pa yun, kawawa si Bal Santos Matubang, masasabon yun, mas lalong mapapahiya. Lalo pong mapapahiya.
Wait lang. Tawagan ko ngayon. Hingi akong tubig. Inuubo kasi ako mga pre. Tawagan ko lang saglit. Pasensya na po tayo may ubo. Okay. Ayan, pasensya na po. Saan na ba yung ano natin? Okay, so tuloy po tayo dito sa ating topic mga pre. Sir Venerando po. Okay, so magandang hapon po ma'am. Base po sa ating information sheet, kayo po ay isang content creator, vlogger, or Hindi po whatever ako. you call Ano it. po, beneficiary po ako. Isa po akong beneficiary po na Ano po ang charity vlogger po. ano po ang difference nun ma'am? Kasi ako po kahit Ako po yung nagla-live ako, hindi ko Sila po masyadong yung alam. nagko-content po sa amin. Ako po yung tinutulungan nila. Okay, so parang today, kami ang may-ari ng channel, kayo po ang aming tinutulungan. Tutulungan, opo. Ganun din po. Opo. So hindi niyo po ito channel. Hindi po. Okay. At hindi niyo to channel voluntarily, tinulungan nila kayo. Opo. Walang kontrata, Wala walang ano. po. Parang dito po no, voluntary kayo pumunta. In the Eh, channel. teka. Kasi kung ah eto kasi may mga nagsasabi na na mukhang pera daw po si Beyonce. Alam niyo kung mukhang pera yan, dapat meron na sana siyang YouTube channel. Dapat meron na sana yan. Okay? pero malay natin, may gagawa na siya kasi magsasarili na. Pero sa pagkakaalam ko, wala pa, di ba? Sabi ko, huwag malamig. Meron pa kaunti. Kasi kung mukhang pera si Beyonce, dapat noon pa lang, gumawa na po siya ng YouTube channel. Pasensya na po, maubo tayo, no? Pero sa nakikita ko, wala naman po eh. Facebook siguro meron, normal naman yan, di ba? YouTube channel, wala. So hindi siya mukhang pera. Kaya tigil-tigilan niyo po muna yung pagja-judge sa tao. Kasi ako, si Edo, hindi ko naman ginajudge. Si Beyonce, hindi ko rin ginajudge. Okay. Ako kasi, gusto kong maging fair dito kung sino talaga yung may mali. So, yun po yung ating pinupukusan dito. So, tuloy po tayo. Punta po sa amin okay. sa bahay po. Baliktad ang setup, no? Opo. Kung magpapatulong ka sa kanila, sila ang mamili. Opo, Ganun. sila po ang naghahanap ng tutulungan. Okay. Sila po. At may offer, tutulungan ka namin. Opo. Ganito. Ano po ang kapalit? Use of your image lang. Opo. Okay. At kayo po ay nag-feature sa ilang mga episodes kaya? 97 na po ata. 97 or 98 po. 97 98 episode na po. episodes. Out of ilang episodes po? Mag- Out of ilang episodes? Ang dami naman po, 97. Opo. Ano po kasi, may love team po kami. Nung Nung una po, tulong-tulong po. Tapos na nilove team po ako. totoo po itong love team na to? Scripted po. Scripted. Opo. Hindi po kayo in any relationship with this vlogger content creator? Hindi po. Pero may pag-uusap po kami noon na yung parang nagbibigay po siya sa akin ng motibo. Tapos yung po, ako po kasi talagang nagkagusto din po ako dun sa vlogger po na yun. So, aminado po siya dito na nagkagusto din po itong si Beyonce doon kay Kalingap Edo. Okay. Kaya nga lang, si Kalingap Edo, di umano, merong ibang nililigawan. So, parang ang dating sa akin, namamangka sa dalawang ilog. Okay? Tapos, yung niligawan na pangalawa ni Edo, nag-chat kay Beyonce na ano lang, kumbaga, parang inaalam niya yata. No, I mean, parang inaalam niya kung totoo ba o hindi. Kasi ang di umano, ang nakwento ni Edo sa kanya, doon sa isang babae, ay love team lang ito. Okay, pero si Edo pala ay nanligaw kay Beyonce, which is normal sa lalaki ang manliligaw ka. Kung dalawa naman, pwede ring ligawan mo yung dalawa, wag ka nang pahuhuli.
Pwede yun. Sus, Mariusip. Wag ka lang pahuli. Ang masakit lang dito kasi ang kwento pala ni Edo doon sa babae na yon, yung isa, love team lang sila. Pero nanliligaw naman si Edo dito, which is normal lang po na masaktan si ano dito, si Biancy. Okay? Normal lang po yun na masasaktan siya. Kasi pang-scripted lang pala ako eh. Yun yung maiisip ng babae. Kaya nasaktan, kaya ayaw na siguro. Okay, tuloy natin. At Yung any sinabi point, po sa akin. at any point nagka-relationship ba? Opo. The epic online action game War Thunder lets you dive into massive battles and experience the In a relationship po. Hindi po. Hindi po. Sure tayo dyan. Kasi kaya ko tinatanong ito, no, hindi dahil random. Dahil isa sa requirements ng VAUSI na isa sa pwede natin ikakaso is kailangan nasa relationship kayo dalawa. Kaya ko ito natatanong. No? So, you have to be honest. Yes di ba? po, opo. Na parang, kumaga, kasi baka umabot sa kote, Opo. sasabihin mo rin ito sa kote under oath. Kayo ba ay dating nasa relationship? Hindi po. Hindi kayo ever naging boyfriend girlfriend? Hindi po. So, everything was false dun sa camera, no? Opo. Acting. lahat Yes, to. yes, Okay. scripted. At sa 97 Nagdala po. episodes na kayo ay nagpapakita, or 97 more or less episodes, na kayo ay isang love team, anong kapalit po nun? Ano po, allowance po. Binibigyan po kami ng allowance. Tapos yung manager ko po, ang ano po sa akin ay yung bahay. Hindi porket nagkagusto ka sa isang lalaki, yung lalaki na yun, pwede nang bastusin yung pagkababae mo. Hindi porket nagkagusto ka sa isang lalaki, ikaw ay dadalhin na sa isang liblib na lugar. Klaro lang po tayo ha. Klaro lang po yan. Yun po yung yun po yung aking opinion dito. Wala pong karapatan yung sino man, kahit nga girlfriend mo yan, ibigyan mo pa rin ng respeto yan. Kung papayag o hindi. Di ba? Oh. Kasi kung sinabi niyo na ginusto naman ni Biancy, kung ginusto ni Biancy yan, dapat may nangyari na sa kanila. Doon sa liblib na lugar. Pero as long as walang nangyari, ibig sabihin hindi po pumayag si Biancy. Okay? Siguro, sinikreto niya muna yun. Kasi, ayaw nga naman niyang masira yung mga samahan, yung mga trabaho nila bilang love team. Diba? Kasi yung pinagkakakitaan ni Biancy and din Edo, ganun din. Diba? Ayaw sigurong masira yon, kaya nanahimik. Pero, nung sumobra na siguro, may napansin na siyang mali, umayaw na siya. Nung umayaw siya, itong putang inang dalawang bugok na itlog, nag-ingay kasi mawawala na sila ng content. Di ba? Nag-ingay na, siniraan na si Edo. May korte naman tayo eh. Di ba? May batas naman tayo, pwede niyo namang ikaso yan. Idaan sa legal. Kung talagang ginawa ni Edo yun kay Biancy. Pero, dinadaan nyo sa social media, sa YouTube, kasi yung issue, ginagatasan nyo, pinagkakakitaan nyo. Araw-araw po yan. Halos sa isang araw, 2 beses mag-live. Yeah? Sa isang araw, 2 beses mag-live. Bakit? Kasi utos daw ng sponsor. Pag nag-utos yung sponsor, matik, meron kang bayad sa sponsor. Siyempre, sponsor yan eh. Bibigyan ka. Kasi yan yung isa sa kinabubuhay ng mga patay gutom na to. Itong 2 bugok na itlog na to. Umaasa sila sa sponsor. Ha? Imbis palaguin yung channel nila, hindi, sponsor talaga. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, ikaw din naman ballpoint man, pinagkakakitaan mo sila. Siyempre, ako pa ba? Gagatasan ko yung issue na to. Pero hindi naman ako kasali doon sa mga awayan nila. Ako po, kaya ako po ito kinukontent. Di naman po ako oras-oras nagko-content. Bihira nga lang ako mag-content sa isang araw eh. Minsan wala pa. Pero syempre, pag gusto kitang gatasan, gagatasan kita. Pagkakakitaan kita. Diba? Kinontent ko po ito unang-una para pagkakitaan yung issue na to. Pangalawa, magbigay ng opinion. Pangatlo, bumanat sa mga karapat-dapat banatan. Ano pa ba yung pang-apat? May dagdag pa kayo? Pang-apat, dahil trip ko. Wala tayong magagawa trip ko eh. Sasabihin niyo, ballpoint man, huwag ka naman mag-ano sa kalingap, hindi ka kalingap. Wala akong pakialam. Kung gusto mo, huwag ka na manood sa akin. Kasi kahit si Bal Santos matubang, kahit si Kalingap Rab, hindi ko pwedeng pigilan. Walang pwedeng pumigil sa akin. Di ba?
Kaya hindi kayo kasi, mga bobo kasi kayo, yung mga one-sided diyan, mga bobo kayo, 'di ba? Hindi niyo ina-analyze yung sitwasyon. Porket ba sinabi ni ano, bawal, bawal. Gano'n ba 'yun? Hindi niyo ginagamit yung utak niyo. Tingnan mo, kaing basura pa rin kayo ngayon. Ha? Mga inutil kayo. Oh, yung mga basher ko diyan, oh. Kayo yung mga inutil, mga bugok. Oh, kaya ako nagre-reaction ako dito, wala kayong magagawa. So, pagtatadyakan ko pa kayo isa-isa diyan, eh. Oh, tuloy po natin. Ayun nga pala, sa gustong mapanood 'tong video na 'to ng buo, ay punta po kayo sa Rapid Tulfo in Action, nandun po yung video. Pero sa ngayon, bigyan po natin ito ng reaksyon. Ay po, pabahayan po kaming mga ano. Sorry, may manager ka? Yes po, si Kalinga Prab po. Okay, bukod pa to dun sa vlogger himself, no? Ibig sabihin ko, ito yung vlogger, may manager siya, tapos ikaw may manager din. Yes. Ay, Okay. Please, ano po? Pakiulit. Ang aking nakikita kasi dito, sinabi mo may manager ka, Yes no? po, si- Pero ikaw ay isang beneficiary lang naman. Opo, beneficiary lang ako. So, ang tanong ko is, yung manager ba na to, connected in any way doon sa vlogger na pinag-uusapan natin? Yung love team ko po. Yung ka-love team mo. Oh, pinsan niya po. Ah, Pinsan niya po yun. Okay. So, he manages the both of you. Ganun. Pares po kami nagbe-benefit po dun sa, Okay. ano. So, ano nangyari? Ano nangyari ngayon? Maliwanag pareho silang nagbe-benefit. Si Kalinga Prab may benefits din. Si Beyonce meron din. Kasi siya yung artista doon sa channel. Si Edo meron din. So, klaro yan. Nag-benefits. And then, may mga sponsor na nangako na papababahayan sa Beyonce dahil yung love team ipinagtrabahuan naman po ni Beyonce. Okay? Nagtrabaho po siya dyan. Bukod sa binibigay ni Kalinga Prab, meron pa po mga sponsor na natutuwa na nagsasabi, o dahil nagsipag ka, nagtrabaho ka, nasa love team ka, mag-aambagan kami para sa bahay mo. So, maliwanag po yun na para sa bahay. Maliwanag po yun na ginawa yun ng mga sponsor dahil si Beyonce ay nagtrabaho kay Kalinga Prab bilang isang artista na ilalab team kay Edo. So, pinagtrabahuan niya po yung bahay na yun. So, wala pong karapatan na kunin itong bahay na to ni Bal Santos Matubang. Kasi number one, hindi naman ikaw yung vlogger. Reactor ka nga lang ni Kalinga Prab. Diba? Buti pa si Kalinga Prab, wala naman sinabing babawiin yung bahay. Pero ikaw na reactor lang, porque tatay ka, sasabihin mo yun. Pinagtrabahuan na nung tao. Diba? Pinagtrabahuan na nung tao, pinagpaguran na nung tao, yung bahay na yan. Diba? Kasi kung walang love team, walang bahay. Nagkaroon ng love team, kaya may bahay. So, yung bahay na yan, para kay Beyonce yan, walang karapatang bawiin yan si Bal Santos Matubang. Yung bahay na yan. Para klaro lang po. Wala naman akong pinapanigan dito eh. Tinitingnan ko lang kung sino yung may mali dito, sino yung tama. Sa tingin ko dito, lahat naman sila may pagkakamali, pero iisa-isahin po natin yan. Yun po kasi, What's the problem? pina-stop po kasi yung love team po namin. Nakiusap po kay Kuya Rob na i-stop na nga po kasi may mali na pong nangyari. Sige, for the clarity, no, ng nanonood sa atin, ano yung pangalan ng vlogger? Si Kalingap Edo po. Kalingap. Yung love team po. What's his real name? Alfredo Alzula po. Ano nakalagay? May nagko-comment dito eh. Sila po ay tinutulungan ng Team Kalinga, pinabahayan sa madaling sabi from nothing into something. Ngayon, nireklamo na nila ganun. Sabi ni Kendry dito, Kendry TV official. Sila po ay tinutulungan ng Team Kalingap. Pinabahayan, okay, pinabahayan. Sa madaling sabi, from nothing into something, ngayon, nireklamo na nila ganun. Okay. So, si Kalinga Prab, hindi naman nanumbat. Tapos si Kindred, na alalay, isang alalay ni Bal Santos Matubang, siya yung nanumbat. Okay? Nanunumbat ka, Kindred! Sa bagay, naintindihan kita. Diyan ka nabubuhay sa Kalingap. Siguro ginagampanan mo lang yung trabaho mo. Kasi pag kumontra ka sa Kalingap, ligwa ka dyan. Wala kang masisilungan. Real talk lang to, Kindred Real talk lang to. Kasi, sa nakikita ko dito, wala kang nakikitang tama dito kay Beyonce. Puro mali. Diyan pa lang, palpa ka na dyan. Diba? Ako nga, pag nagbibigay ako ng reaksyon, sabi ko nga,
halos na lahat naman sila may mga punto, may mga pagkakamali din. Hindi naman puro perfect. Di ba? Oh, dati wala daw. Sabi ni Kindred dito, Kindred TV official, dati wala daw. Tapos ngayon, meron na. So, pinagtrabahuan niya yung Kindred. Okay? Kasi hindi naman totoo yung love team eh. Sabi nga dito, hindi totoo yung love team. So, pinagtrabahuan niya to. Di ba? Nagtrabaho siya. Parang isang malaking company, si Kalinga Prab. Okay? Pagpalagay natin, ABS-CBN si Kalinga Prab. Ang artista si Biancy. Nagtrabaho sa ABS. So, kita niya yun. Nag-benefits ang ABS. Nag-benefits si Biancy. Ganun yun. Hindi niya yun hiningi. Gumalaw siya. Kindred, take note. Gumalaw siya. So, hindi mo pwedeng isumbat yung pinagtrabahuan niya. Okay? Kasi yung bahay na yan, parte din ng trabaho niya yan. Kasi, kung hindi naging artista, si Biancy dyan, sa kay Kalinga Prab, edi wala siyang bahay ngayon. Pero dahil nagtrabaho dyan, bilang isang collab team ni Edo, nagkaroon siya ng bahay. So, parang yun yung bayad sa kanya. Diba? Ganun yun. Kasi viral naman siya palagi eh. Gets mo yun? So, Kindred, huwag kang manunumbat. Iwasan mo yan. Ha? Alam ko, ayaw mong maligwak dyan. Okay? Kasi pag umalis ka dyan, wala na. Yari na. Di naman ako galit sa'yo, Kindred. Pinagsasabihan lang kita kung ano yung mali mo. Okay? Kasi ang dating dito, nanunumbat ka na eh. Diba? Nanunumbat ka na. Imbis na ikaw yung kuya dyan sa Kalingap, mas may edad ka na kay Biancy, na magpapayo ka kay Edo, kay Biancy. Sasabay ka pa doon kina Dr. Love sa mga awayan nila. Hindi maganda yan. Hindi maganda yan. Dapat gumigit na ka. Hindi yung huhusgahan mo yung tao at pamilya. Ganun yun. Yun po yung sa akin dyan, mga preno. Sila mahilig lang makisawsaw. Pero hindi nila ina-analyze kung ano ba talaga yung dapat gawin para ma-stop na tong issue na to. Diba? Alfredo na lang. Sige. Sige. So si Alfredo, sinabihan mo na siya, ayoko na. Itong love team acting na. Yes po. Okay. Bakit? What motivated you to stop? Ano po, maliban po sa marami po siyang issue sa babae, tapos sa mga ayoko pong manloko na ng sponsor, supporter. Ano po, bago po kasi yung last vlog namin. Okay. Binastos po ako. Okay. Explain ko yung panluloko sa sponsor explain ko lang po yung panluloko sa sponsor. Ako'y naniniwala po ako dito. Kay Biancy na si Kalingap Edo, Biancy, kasama na si Kalingap Rab, syempre kasama na si Bal Santos Matubang dyan, kasi sila naman nandyan. Sila ay nakapanloko ng sponsor. Okay. Galing mismo yan kay hindi naman scam. Parang hindi naman scam yung tawag doon. Siguro parang lang. Pinapaniwala nila na etong love team na to legit. Kaya padala ng pera yung mga nagkakagusto sa love team. 'Di ba? Yung iba pa nga diyan nag-i-imagine pa. Ilan kaya yung kasal ninyo? So, maraming naloko na akala nila legit yung love team. Okay? Sabagay, ako naiintindihan ko naman yung ginagawa ni Kalinga Prab. Kasi sa mga artista, nangyayari nga yan. Kahit bakla yung lalaki, ilalove time dun sa babae pag malakas yung love tandem nila. Hindi ka pwedeng umamin na bakla ka. Hindi mo pwedeng isa publiko na bakla ka. Lalaki pa rin pormahan nyo kasi yun yung kalakaran dyan eh. Diba? Yun yung kalakaran dyan. Naintindihan ko naman si Kalinga Prab. Parang na-adapt ni Kalinga Prab yung sa mga
EBS, yung mga nangyayari diyan, 'pag malakas yung tandem, nagpapakalalaki yung isa, gano'n po 'yan, which is normal. Pero nagsisi na etong si Beyonce na ayaw na niyang manloko ng sponsor. So, ibig sabihin nakapanloko siya. Kasi ang dating dito, hindi para sulsulan yung sponsor na magpadala sa kanila, "Magpadala ka na sa'kin," ganyan, ganyan, hindi po. Siguro tinigil niya kasi marami silang napapaniwala na mga tao na legit yung love team, which is hindi naman talaga. 'Di ba? Tuloy natin. Yung dinala niya po sa ano sa dun po sa liblib na lugar dun po sa madilim. On camera to? Yan. Hindi. Dinala sa liblib na lugar sa madilim. So, para sa akin, siguro noon hindi nagsalita si Beyonce. Maaaring totoo, maaaring hindi. Pero para sa akin, hindi naman mag-aaksaya ng oras po si Beyonce diyan kung hindi totoo. Siyempre, babae po yung tao. Imagine niyo may anak kayong babae, papayag ba kayo, mga api-api? Imagine niyo anak niyo si Beyonce. Marinig niyo itong statement ni Beyonce dito. Okay lang ba sa inyo na nanay? Sasabihin mo ba bilang nanay, ikaw anak, wala kang utang na loob. Gaganunin mo ba yung anak mo? Yung mga nanay dyan ng mga marites, makinig kayo. Imagine niyo na lang. Hindi po nagpunta dyan si Beyonce para ipatulpo po si Kalingap Edo. Hindi po. Nagpunta lang po siya dyan para ma-stop na po yung mga content na yan. Kasi gusto na po nilang manahimik. Gusto nila normal na buhay na lang. Gets nyo? Kaya huwag niyo pong sabihin, walang utang na loob si Beyonce kasi yung bahay willing niyang i-give up. Ma-stop lang yan. So, walang dapat utang na loob dyan. Okay? Kasi, si Beyonce wala. Wala namang napatunayan sa sarili. Siguro nakakatanggap lang ng mga pera, pero pera is pera, mawawala yan. Lalo na kung tig 5,000, 3,000, di ba? 10,000, mawawala po yan. Pero kung ako yung may-ari ng channel na kinukontent kita, ako po yung papaldo dyan. Legit po yan. Pero business is business. Negosyo talaga yan. Wala tayong magagawa. Diba? Ang kumita si Kalingap Rab at Kalingap Edo. Diba? Si Beyonce, nag-aantay lang po ng bigayan. So, sino po yung natulungan? Isipin nyo. Sino yung natulungan? Si Beyonce ba talaga? O baka si Beyonce pa yung nakatulong? Pero, ganun pa man, business is business. Negosyo yan eh. Wala tayong magagawa. Ha? Ang maganda lang dito, si Kalingap Rab, marunong po rumespeto dito kay Beyonce. Kasi nung nagsabi si Beyonce, ayaw na niya, sinunod niya po. So, yun yun. Okay. May sinabi kang issue about sa babae. Ano yung issue na yun? Yung girlfriend niya po, tapos mga babae nag-chat po sa akin na ano nga po, nililigawan niya ganyan. Because ang alam nila from watching his vlog. Tapos ang alam po kasi nung babae nung kausap niya, love team lang nga po talaga kami, pero yun nga po, nagbigay po siya ng motibo po sa akin noon. Okay, so tama nga yung sinabi ko na yung babae na yun, niligawan ni Kalingap Edo. Siyempre, viral palagi ang Edsi. Baka yung niligawan ni Edo, tinanong si Edo, ano ba kayo ng babae na yun? Baka ang sagot ni Edo, hindi, love team lang kami. So, nung malaman ni Beyonce yun, na pan-love team lang pala ako, sa'yo nasaktan siguro siya. Kaya umayaw. Siyempre, masakit yun. Kayo mga babae, lagay nyo sa ano yan, sa inyong utak, sa puso ninyo, kung mangyari sa inyo yan, masasaktan ba kayo? Hindi. Payo ko lang din kay Edo, huwag naman ganun. Kung totoo yung sinasabi ni Beyonce, foul ka dyan, mali ka dyan. Diba? Dalawang babae nililigawan mo, pwede ka maligaw, huwag kang pahuli. Nahuli ka eh. So, huwag ganun. Diba? May feelings din to si Beyonce eh. Niligawan mo. Diba? Lumigaw ka din sa iba. Sabi ko nga, kahit 10 pa yung ligawan mo, huwag ka lang pahuli, pwede yan. Nahuli. Wala na. I understand. So, nung sinabi mo na ayaw ko nang ipagpatuloy itong love team na to, we are totally disconnected. Ano sabi niya? Yun po, nasa sa akin naman daw po yung desisyon. Okay, so malayo mo na. Opo. Pero yung tatay po kasi ni Kalingap Rab, si Kalingap Bal, Santos Matubang po. Yun siya po. Bal Santos Matubang po. Si Bal, pati si Kuya Bal. Opo. Yun po yung ayaw kong itigil po yung love team namin. Kasi yung yung views po, para po sa views, para sa sponsors po, sa mga natutulungan ko daw pong vlogger, yun po yung sabi niya po sa akin. Natutulungan vlogger? Natutulungan vlogger o sila yung natulungan?
Grabe to si Bal. Ano? Manggagamit din. So, kumbaga, pinipilit Yun na po yung nangyari sa akin na yung si Kalinga po yung Okay lang naman, nagkagamitan naman. Nagamit kayo ni Edsy, nagamit niyo nagamit kayo ni Biancy, nagamit niyo si Biancy. Okay lang yun, normal yun. Pero nung umayaw na yung tao, wala nang pilitan. Ba? Ano, delikado yan pag may sapilitan na nangyari. At eto pa, kasi, yun na nga, ang sabi ni Biancy, ayaw na niya, dito sa live na to mismo. Oh, tanggalin na lahat ng content. Di, okay na, napag-usapan na. Alam mo ang ginawa ni Bal Santos Matubang? Pagkatapos mag-live ng Rapid Tulfo in Action, nag-live din siya. Alam mo yung thumbnail niya, ito, matigas talaga yung ulo no? Ito. Tinambdil na naman niya po si Biancy. Yung title dito, thumbnail dito, Biancy aalis na ba? Sa Kalingap. Tapos nandyan yung muka. Tapos yung title, di kinaya si Attorney Bal Santos Matubang. So, ang dating doon, no? Mas malakas daw si Bal Santos Matubang kasi hindi daw siya kinaya ng Rapid Tulfo in Action. Ha? Hindi daw siya kinaya. Take note Hindi daw kinaya si Bal Santos Matubang. Pero, yung kanyang sagot dito ay pangmahinang nilalang. Okay, yung mga sagot ni Bal Santos Matubang dito. Parang sirang plaka na paulit-ulit po. Okay? Pero mukhang foul ka dito, Bal Santos Matubang, kasi kakatapos lang sa Rapid Tulfo in Action, wag gamitin yung picture ng babae, pero ginamit mo pa rin, yung mukha wag gamitin, no, ginamit mo pa rin. Yari ka dito kasi pinalitan na po niyan, after ilang oras pinalitan niya yung picture at title. Pero huli na. Ang dami nang naka-screenshot. Huli na. Eto na yun, no? Matigas talaga to si Bal Santos Matubang. Ewan ko, kasi hindi pa siguro... Ako, concerned lang din naman ako sa'yo, no? Kasi ama ka ng Kalingap. Pero hindi ka pa nakatikim ng kaso, masyado na sigurong, maangas yung tingin mo sa sarili mo. Yung kinakalaban mo, Rapid Tulfo. Maliit ka lang. Mali ka pa, maliit ka lang. Yari. At balita ko, mga pre, nakarating na po ito kay Senator Rapid Tulfo. Kasi dito sa video na to, sa sa attorney lang, kay Attorney Garrett lang. Kay Rapid Tulfo nakarating na. So ngayon, dahil maangas daw si Bal, di kinaya daw si Attorney Bal ni Attorney Garrett. Tingnan natin yung mga banat dito ni Bal Santos Matubang. Tingnan natin. Ano ba yun? Ito. Tingnan natin kasi isasalang na yan dyan. So let's see how this goes. Sir Val Matubang, magandang hapon po. Si Attorney Garrett po na Rapid Tulfo in Action. Magandang hapon po, May. Sir Val, lang po ako, no? Kino-confirm niyo po na itong si Fiancy, siya po ay na-feature niyo sa inyong vlog, siya po ay madalas yung nagagamit sa mga video, tama po. At siya po ay nilalove team niyo doon kay Alfredo. Alfredo. Yeah. So, kami po yung nag-vlog. Ano po yun, sir? Channel ni Kalinga Prab. Okay. At sila po ay nag-ano, no? Sila po ay kino-consider natin love team doon sa vlog na yun, tama, sir? Okay. At naparating na ba po sa inyo ni Fiancy na ayaw niya na po ipagpatuloy ang itong pag-feature niyo sa kanya dito sa vlog na to? Opo, sabi naman sa amin niya. Ano po yung reaction nung sinabi niya po na ayaw niya na po? Wala problema po. Ito rights nila yun, ayaw nila mag-vlog. So, wala na po. So wala naman pong problema yun, rights nila yun, so pwede na siya malayang tumigil dito nang walang consequence sa kanila. Pati na tumigil. Okay. Dahil matagal na silang tumigil, sir, at sinabi niyo wala naman kayong masamang reaction doon sa gusto nila. Saan po nanggaling itong mga sinasabi ninyo about her na siya ay bobo, siya ay sesementohin ng muka? Si mama po yun. Ay, magnanay niya po, sesementohin ng muka, ganyan po. Saan po Ayan Parang nagpi-feedback tayo. Saglit Ayan, okay na.
Ayan ano sabi dito? About her problema yun, rights nila yun, so pwede na siya malayang tumigil dito nang walang Opo. consequence sa kanila. Matagal na tumigil. Okay. Dahil matagal na silang tumigil, sir, at sinabi niyo wala naman kayong masamang reaksyon dun sa gusto nila. Saan po nanggaling itong mga sinasabi ninyo about her na siya ay bobo, siya ay sesementohin ng muka? Si mama po. Ayan sinabihan pala yung mama ni Beyonce. Ay, yung nanay niya po sesementohin ng muka. Oh, sinabihan pala ni Bal Santos Matubang yung mama ni Beyonce na bobo at sisimentohin yung muka. Okay? Sa pagdating dun sa sisimentohin yung muka, mukhang ano na yun, pagbabanta na yun. Diba? Pagbabanta na yun. Yung bobo siguro, katanggap-tanggap pa yun kasi kahit sino naman pwede natin sabihan bobo, hindi naman po pagmumura yan. Diba? Wala pong, sa tingin ko, kung batas po yung pagbabasihan natin, ay hindi mabigat yung bobo na salita. Pero yung sisimentohin po yung muka, ibang usapin po yun kasi pagbabantayan. Diba? Pero, ganun pa man, kung sinabihan mong bobo yung nanay ni Beyonce, masakit pa rin yun sa anak. Imagine, pastor ka, ganyan ka. Diba? Ganyan ka magsalita. Pastor ka ba talaga? Ang alam ko sa mga pastor, dapat maging humble po sila. Pero bakit ganito po ang asal po ni Bal Santos Matubang? Pandemonyo po eh. Ganyan po. Saan po nanggaling to, sir? Ano pa may sabi? Nasa video niyo daw po, sir. Ito yung mga sinabi niyo. Na-amnesia na po si Bal Santos Matubang. Okay? Na-amnesia na. Hindi niya na po alam yung naging lutang na po siya dyan. Okay? Kailan daw niya sinabi? Hindi niya. Alam mo, pag nagbitaw ka ng salita, dapat panindigan mo yun. Kasi ako, pag sinabi kong bobo ka talaga. At hindi ako naging na-amnesia. Naaalala ko po yun. Yung mga sinasabihan ko ng ganun. Well, dito, na-amnesia na si Bal Santos Matubang. Kailan daw niya sinabi? Dito pa lang wala na, pahiya ka na dito. Paano ka naging malakas? Kung dito pa lang, sabi mo, di daw kinaya si Atty. Bal. Paano ka ang hindi kinaya? Ikaw ngayon nagiging lutang dito. Naglo-loading yung isipan mo. Diba, tinawanan ka pa nga ni Beyonce, Magtatanong ka, kailan mo sinabi? Ay, sus, Mariusep. Yari na. Sige. Malakas ka pala, ha? Isa-isahin natin. Sino talaga yung napahiya dito? Nilista niya. May 8 points siya dito. Di ko na lang babasahin yung sinabi niya tungkol sa programa dahil sila naman namin tinutulungan. May banat ka pala. May banat ka rin pala, Bal Santos Matubang, patungkol sa programa. Okay? Pasalamat ka talaga wala si Senator Rapi dyan. Kung nandyan lang si Senator Rapi, kahiya-hiya talaga yung mararanasan mo. Pag nagmatigas ka pa, nagbida-bida ka, patawag ka sa Senado. At pag nagsinungaling ka sa Senado, iko-contempt ka. Ibig sabihin, ikukulong ka sa Senado. Wala kang laban dyan kung magsisinungaling ka lang naman. Diba? Yes, sir. Yung video po na doon sa stats niyo po, kasi na po i-review ko. Talagang sinabi ko yun. Okay, so sinabi niyo tungkol kay Viency at yung sa kanyang nanay, no? Kina-confirm niyo sinabi niya, sir. Kasi review yung video, sinabi ko yun pagkano. Talagang, gagawin ko yun. Yun po kasi kuya Bal ang mali po sa inyo ay. Yan na. Hindi makapag-explain ng maayos si Bal Santos Matubang. Iba-iba na yung sinasabi. Yung alam mo yung kabog ng dibdib niya. Yung mga biro niyo po, kuya Bal. Yung laro po ninyo, alam po ninyo, ikababash po ng pamilya ko, pero tinutuloy niyo pa din po. Wala po kayong pakialam kasi beneficiary lang po ako, tinutulungan niyo lang po ako. Kaya wala po kayong pakialam sa mararamdaman po ng tao. Kaya inayaan niyo po yung mga sinasabi niyo kahit alam niyo makakasakit po. Ernie, Sir, kausapin niyo muna po si Viency, sir, no? Napahiya ka na naman. Si Beyonce may sinasabi sa'yo. Hindi mo masagot si Beyonce. Magdadiary ka kay attorney. Ano nangyari? Kasi akala ko ba malakas ka? Akala ko ba ikaw na? Akala ko ba di kinaya si Atty. Bal Santos Matubang? Ay, nako. Sabi po kasi siya regarding dun sa May inyong... record po ako, alam ko hindi po pwedeng ilabas yun dito. Kasi, privacy po natin, pag-usap natin, yun lang po ay. Okay, so ano yung sinasabi mong hindi mo pwede ilabas? Or ano ba? Yung record po na pag-usap po namin, na pinipilit niya po ako na bumalik po sa love team. Pero ang Walang pilitan. Di ba? Walang pilitan. Kung aalis na yung tao, respetuhin mo naman. Di ba? Alam mo ako, concern lang din ako kay Bal Santos Matubang. Dapat, payuhan din ito
ng mga kakilala niya, si Bal Santos Matubang, na mahirap kasi sa sarili natin yung parang tayo na palagi yung tama. Hindi na tayo nakikinig ng payo ng iba, porket naabot na natin yung level na 'to, palagi na ikaw yung tama, mali yun. Dapat pa rin, ikaw ay, makikinig sa payo ng iba at huwag maging masyadong mataas yung tingin sa sarili. Oo. Kasi pansin ko, lumalala po yung issue sa Kalingap. Lumalala, palala ng palala. Mamaya magkakasuhan talaga at marami pang maglabasan, sampahan kayo ng kaso diyan. Mas sakit sa ulo yun, stress yun para sa inyo kasi siyempre yung mga pagba-vlog ninyo, baka mamaya, ma-stop pa yan dahil ang priority nyo yung mga kaso na, di ba? So, huwag masyadong maging mataas. Dapat marunong ka pa rin magpakumbaba kasi siyempre, ikaw daw yung founder dyan eh. Oo, di ba? So, magpakumbaba ka, hindi man yun masyadong mataas, di ba? Yung sakto lang, na balance ba? Oh, kung ayaw na ng isa, magbigay ka ng respeto sa kanya na, sige, walang problema. 'Di ba? Porket ayaw na nung isa, ang ending babawiin yung bahay, gano'n. Oh, kaya pala binigyan ng bahay para walang kawala, parang nakatali sa leeg, na tuloy-tuloy pa rin yung love team, gano'n. Ay, hindi maganda yan. Sabi naman ni Sir Val, ikaw ay malaking pwede na tumigil. Opo, dito lang po niya dinaano. Pero yung sa mga content niya po, hindi niya po talaga tinipigilan yung pamilya ko. O paano kung ganito na lang, Sir Val? No? Quits na lang. Dito naman din kasi, alam mo, bakit din ganyan si Bal Santos Matubang? Yung dalawang bugok na itlog kasi si Red Zane at itong si Dr. Love. Inaraw-araw po nila yung issue. Halos sa isang araw yata, 2 beses mag-live. And then, ang binabanatan din naman nila, si Kalingap Edo naman. Diba? Ginamit nila sa Beyonce, pinagkakitaan nila. Kunyari, pinagtatanggol. Pero hindi naman talaga. For revenue lang yung labanan dyan. Oh. Para kumita sila ng kumita dyan sa kanilang issue na yan. Okay? Sila po talaga yung nagpagulo, yung dalawang bugok na itlog na yan. And then si Bal Santos Matubang, alam mo naman, patula din to. Sinasagot niya yung dalawa. Kino-content niya yung dalawa. Hindi nadadamay si Beyonce kasi syempre, sino ba yung topic? Si Beyonce naman talaga. Di ba? Sa pagkakaintindi ko, ganun din eh. Ang punot dulo talaga nito yung dalawa. Kasi kung nanahimik lang po yung dalawa, wala po sanang content si Bal Santos Matubang ngayon. About dito kay Beyonce, wala po sana. Di ba? Hindi po sana siya bumabanat ngayon. Hindi matahimik yung dalawang bugo kasi ginawa ng gatasan si Beyonce. Di ba? Inaraw-araw ba naman nila? Oh. Ay, hindi matahimik. Ano nangyari? Tuloy-tuloy pa rin si Bal Santos Matubang. Diba? At nadadamay si Beyonce. Yun ang problema. Pero may mali din si Bal Santos Matubang kasi pinipilit niyang magbalikan. Ibalik yung love team. Palpak yun. Attorney, Titigil lang siya. magsalita muna. Yes, sir. Go ahead. Alam niyo po, di ako nag-content yan. Walang nag-content na iba. Kasi si Dr. Love, director nila. Nagpo-content siya. Kaya tapos na po yun. I-ask yun na, walang start. Kaya ganyan. Okay. Pero kung nagtang po, si Dr. Love, marami sinasabi. So ako naman, siyempre, maribata ko. May punto naman din yung sinasabi ni Bal Santos Matubang dito na banat ng banat kasi itong tarantadong Dr. Love na to. Diba? Ay sinasagot lang ni Bal Santos Matubang. Kaya nga lang, may pamilyang nasasaktan, nadadamay, naiipit sa issue. Diba? Tingnan nga natin kung si Dr. Love may content na naman. Tingnan natin tingnan natin. Ang baho talaga ng pagmumukha ng taong ito. Mukhang pinagpa-private niya yata niya kahapon nung natulpo. Kasi
kuda din ng kuda itong si Dr. Lab. Baka kinasuhan din ni Bal Santos Matubang. I deserve mo din, Dr. Lab. Wala ka rin wala ka rin bilang. Sa mga naniniwala na pinagtatanggol ni Dr. Lab si Beyonce, hindi po totoo yan. Sa mga naniniwala na pinagtatanggol ni Regine si Beyonce, hindi po totoo yan. Kasi yung dalawang yan, ginagamit lang si Beyonce kasi maraming sponsor. Viral. Kaya dumidikit po sila doon. Ang kunyari, pagtatanggol to, kasi nagbi-benefits din po sila dyan. Binibigyan, maaari na sila ay binibigyan din ng sponsor. And then sa mga content nila, may mga palipad pag nag-live na sila. Siyempre, issue yan eh. Ang tanong, solusyon ba yung pagla-live nyo para masolusyonan yung problema ni Beyonce? Hindi. Kasi gusto na ng tao manahimik, pero hindi nyo siya pinapatahimik. Sabi ng tao, wag nyo na akong i-content, pero kinukontent nyo. Sabi nyo, concern kayo sa kanya. Kung concern talaga kayo, dapat tinigil nyo na. Ako, pabayaan nyo ako. Wala akong pakialam sa issue nyo. Wala akong pakialam sa issue nyo. Ako ay nagbibigay lang dito ng opinion at reaction. Okay? Kasi kung hindi nyo ginawa yan, dapat wala tayong content ngayon dito. Gets nyo? Dr. Love po, scouter ko po. Siya po yung nag-recommend po sa akin, kay Kalinga Prab po. Okay. Itong si Dr. Love ang Scouter ko po. hindi nagsabi na itong mga bagay na ito. Ay, hindi po. Hindi sinasabi ni Sir Val, nagre-react lang siya dito sa mga Opo, sinasabi nila po na ano na. Huwag na po mag-reaction si Dr. Lab. Yes, opo, Kuya Val. Kasama niya. Yes, opo. Pati po si Dr. Love, idadamay ko po dito na hindi na po ako pwedeng i-content. Sir, ganito na lang po. Patunayan ko po sa inyo na hindi po ako namamangka sa dalawang ilog ng mga sinasabi ko. Ganito, ma'am. Kasi na yan, kasi na po. Ngayon, Dr. Lab, sabihin, huwag na mag-content o mag-reaction sa inyo, sa amin. Opo. Sir Val, ganito na lang. Tama naman. Wag na si Dr. Lab mag-reaction. Dapat mo pag ginawa yan ni Dr. Lab at Red Jane. Dapat mo pa yan eh. Kasi hindi na sana matutulpo yan kung yung dalawang bugok na tatanga-tanga tumigil. Di ba? Ay lalo lang tuloy lumala. Ang gagawin natin, no? Kasi ayaw niya na gamitin yung image and likeness niya, yung kanyang itsura, ang kanyang pananalita, ang kanyang imahe sa inyong YouTube. Maaari ba, sir, kadikit ng pagtigil niya sa pag-vlog, i-take down nyo rin lahat ng video na kasama si VNC? Depende sir sa content. Lahat ng content na visible siya, naririnig siya. Depende sa content sir, pagka may paninira. Pag good vibes sir, may problema yun. Hindi, sir, hindi na pinapayat. Mali ka rin dyan. Ang gusto nga nung tao, i-private nyo na yung video. Kahit paninira man yan o hindi, kasi nagagamit nga si Beyonce. Araw-araw may pumapasok na revenue dyan at kayo yung nakikinabang. So para magkalimutan na, take down na lahat yun. Diba? Batas pa rin ang masusunod dito, Bal Santos Matubang, hindi yung mga desisyon mo. Diba? Wala kang magagawa. Kung ipipilit mo yun, wala ka rin magagawa. Kaya ni VNC yung paggamit ng kanyang itsura doon sa video. Pag po, paninira, wala problema yun. Hindi, sir, ang sinasabi ko, ang sabi ni VNC, hindi na siya pumapayag doon sa channel ninyo na ipakita siya. So, Opo. Ibig sabihin po, ngayong araw na-start yung yung usapan namin. Hindi yung mga last na... hindi, sir, kasama po lahat kasi whatever happens, monetize po yun. Siya po, image and likeness niya po yun. Ito ay kanyang exclusive intellectual property dahil hindi niya naman ito ibinigay sa kontrata sa inyo. So, take down po. Sige. Sige sir, ito mo sa mga po. Ay, wala namang kontrata eh. Okay, sana kung may kontrata po yan. Medyo walang palag si Beyonce dyan. Kung nakakontrata, 3 years contract, ay go. Hindi makakaporma si attorney dyan. Kasi may kontrata, may hawak kaming kontrata. Pumirma siya dito na 3 taon. So, hindi ka pwedeng umatras. Walang kontrata. Diba? Dyan pa lang, hindi ka pwede maghabol, Bal Santos Matubang. Yes, sir, dapat gawin. Hindi lang sa pwede. By default, pwede siyang gawin. Dahil imahe na po yun ni VNC, no? Otherwise, pwede rin naman tayo magkasunduan, pwede niyong bilihin sa kanya, yung kanyang image and likeness. Di ba? For use, doon sa mga videos na yun. Ano yun? Sige. Yes, sir. Bibiliin nyo yung... Pero hindi nyo siya pwede i-content. Parang halimbawa, mukha ko. Or mukha ni Dr. Love. Di si Dr. Love ngayon, palaging kinokontent ng mga reactor. Ayaw na magpa-content ngayon. Huwag nyo na akong i-content. Ayaw ko na ng ganyan. Di, wala kaming magagawa. Take down namin yung mga mga video namin. Pero sabi ni Dr. Love, kung bibilhin niyo yung mukha ko, yung image ko, and likeness, walang problema. Benta ko 100K. Pwede niyo akong i-thumbnail dyan, walang problema. O parang ganun. Tapos pirmahan,
Nakanotaryo yan. Oh. Yun yung ibig sabihin nun, Bal Santos Matubang. Okay. Yan. Kinaklaro lang natin. Kayo po ay papasok sa isang kontrata for rights to use her image and likeness. Ganun po yun, Sir Val. May sinasabi kayo, pero may expiration yan, ha? Kasi kontrata pala to eh. So, maaari 2 taon, 1 taon, 3 taon, ganun. Depende. Yes, sir. Pero kasama ng kanyang pag-alis ay pagtanggal ng kanyang permiso gamitin ng kanyang itsura doon sa vlog. So, kung hindi niyo po siya i-compensate para sa paggamit ng kanyang image and likeness doon sa inyong vlog, I suggest i-take down po natin, sir. Sir, ito sir ha. Yes, sir. Para walang problema. Yes, sir. Pero sa kondisyon, kahit reflex yung aming content, wala paninira, alisin yung mga video. That is up to her, sir. Ay, ma'am. Papayag ba kayo yun? Kung okay daw yung content, Ano lang, pwede pa rin i-up yun. Ano lang, sir, excuse me po. So, hindi po payag, ha? Mag-goods man yung content or ma-issue man ng content, kailangan talaga take down talaga. Yun yung request po ng babae. Hindi po alam na sa barangay ng Kaysan, gusto kami doon, regarding dyan. Okay. Okay po, yun lang. Pero ang gusto niya kasi, sir, papaliwanag ko lang bago tayo mag-usap kayo marinig ko sa barangay kung yun ang gusto mong venue ng ating pag-uusap. Lahat daw po ng videos, nakasama siya. Wala problema sir. Gusto kami. Ang tanong dyan, bakit idadaan pa sa barangay? Eh, mas mataas pa to sa barangay. At pwede namang ayusin na dyan. Kasi hindi naman kayo hinihinga ng pera ni Beyonce, wala. Eh, willing pa nga siyang i-give up yung bahay. Ang gusto lang niya is matahimik. Kasi feeling ko stress na tong babaeng ito. Yun lang, wag na siyang i-content. Diba? Yun lang naman na request, di naman kayo hinihinga ng pera eh. Diba? Ano pong sasabihin niyo sa barangay, sir? Na hindi ka masasabi dito. Walang sabi ko, walang sabi ko, hindi. Pino ko na yun. Kasi yung barangay, yung kagawa doon, kakilala ni Bal Santos Matubang. Oh. Bakit pa da pupunta sa barangay? Pwede nang ayusin dyan. Kapag nag-agree si Bal Santos Matubang, o sige, agree na ako. O di tapos ang usapan. Di ba? Sa barangay tayo o wala, sir, ang sinasabi niya ngayon is immediately, tanggalin niyo po yung mga vlog niya. Hindi po kailangan ng barangay para doon, sir. Ang vlog ko sir, wala paninira. Content ko yun. Hindi po tungkol sa paninira to, sir. Ito lang. Oh, so palpal ka talaga dyan. Parang sirang plaka ka na dyan. Paulit-ulit yung sinasabi mo. Bal Santos Matubang. Eh dapat dyan kasi, alam mo yon, nakikinig ka. Eh, batas is batas eh. Hindi mo pwedeng ikaw yung may sarili kang mundo, may sarili kang batas. Hindi ba pwede? Ayaw mo nung may-ari ng pagmumuka ng picture or nung ayaw nga ni Beyonce na yung mga picture niya gamitin ninyo. Bakit tayo pipilit? Simpleng pagpapakita ng kanyang itsura sa vlog. Yes, tama po. Ngayon sir, pwede yun yung thumbnail, itayin ko. Hindi, sir. Kasi andun pa rin siya. Pag pinanood ko yung video, makikita ko pa rin si Viancy na ayaw niya nang ipakita. Wala siya doon. Yes, hindi yun. Ano yan, sir? Lumang video sir, lumang video. Yes, sir. Kahit luma. Hindi ko sinasabi kahit sa future, ha. Ang sinasabi ko, lahat ng video na naandun siya, sinasabi niya hindi niya pinapayagan gamitin ng inyong channel. Katame. Yes, sir. Katame. Ang pinatagis dyan, kapag nag-usap tayo sa barangay. Barangay Wala, hindi niya masagot si attorney. Paano ka nangin the best dito? Di kinaya si attorney Bal Santos Matubang. Eh ikaw, hindi mo mismo masagot yung pinaka-issue. Nabawal na nga. Di ba? Labo. Kaya nga po ako pumunta dito, Kuya Bal, para po Sir, matigil. ito lang yun, ha. Wala kayong kontrata regarding sa use of image and likeness, Ma'am Viancy. Mas mataas po ito. Kaya po, hindi po kailangan... Ito hindi ito maintindihan ng mga solidong Bal Santos Matubang na mga one-sided. Ano? Pag sinabing walang kontrata, hindi mo pwedeng ipilit. Pero kung may kontrata lang po ito, wala po laban si Beyonce dyan. May kontrata eh. Pero dahil wala pong kontrata, hindi ka pwede maghabol, Bal Santos Matubang. Okay? Hindi pwede yun. At isaksak nyo rin yan sa utak ninyong mga maliliit mag-intindi na mga basher kung mga hampas lupa. Di ba? Yun lang. Yun lang naman. No, intindihin nyo. So ako mga friend, di ko na siguro papahabain pa tong issue na to, no. Itong video na to. Pero abangan nyo yung part 3. Oo, abangan nyo. Diba? So hanggang dito lang po muna yung ating video. Ayan, ako'y magpapaalam lang po pansamantala mga pre. Siyempre, no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon. Ayan sa mga silent viewers dyan, sa mga basher ng mga hampas lupang tumitira ng puno ng saging dyan, king inan nyo. Mga bobo kayo, inutil, mga tarantado kayo, minuminuto. Siyempre mga pre, no, abangan nyo po, no, yung mga susunod nating video. Ayan, siyempre, bago tayo magtapos, may TikTok po tayo dyan, may Facebook po tayo dyan. Magkita-kita po tayo dyan mga pre. So hanggang dito lang po muna yung ating video. Ingat po kayo lahat. Magandang araw po sa inyo.